Yun na nga for today's video is gagawa ho tayo ng road trip vlog dito sa may Davao City Coastal Road. Ang haba ho noon ay 7.5 km long distance, so may enjoy ho talaga natin yung magiging view ng road trip ho natin. So yun yung nakikita yung kalsada na yan, coastal road ho yan ha, kung saan nagpapa shortened ng biyahe ng mga taga Davao. Kumbaga hindi mo na kailangan mag-suffer sa 30 to 40 km per hour na speed limit sa MacArthur Highway and somewhere in Quimpo Boulevard. Kasi ito nga, pwede ka nang dumaan dito sa kalye na to dito, kalsada na to dito sa may coastal area na ang kanyang speed limit ay maximum of 60 km per hour. O diba? Makatipid ka na ng oras sa travel time, makatipid ka pa ng gasolina. And of course, may enjoy mo pa yung napakaganda, napaka-iconic na view ng dagat and at the same time ng Mount Apo kapag ikaw naman ay heading towards a south part of Davao. And sa mga kakapanood lang sa akin, kaka-subscribe, kaka-follow lang sa akin, mga bagong listener na kahapon lang ako na-discover no nakarang araw, nakarang linggo, nakarang buwan. So welcome sa inyo dito sa Davao City. At sana ay magustuhan niyo itong channel ko kasi ang gagawin ho natin dito kapag nasa Davao lang ako, wala akong ibang ginagawa kundi maglalakwatsa dito sa Davao City. So para na kayo nakapag-ikot, nakapag-tour virtually dito sa Davao City. At hindi lang nakapag-tour, para na rin kayong lumipad. Kasi meron ho tayong drone, pinapalipad-lipad ho natin para makakuha tayo ng mas higher na perspective, mas mataas na view, overlooking view. Okay, so yun, bali sa inyong mga baguhan dito sa aking channel, bigyan ko lang kayo ng parang pa-trivia ho tayo dito. Na dito sa Davao City, meron ho kami dito nag-iisang flagship project itong si Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So pag sinabing flagship project, talagang ibig sabihin yan world-class international or world-class level na project na talagang mapapakinabangan talaga siya sa pangmahabang or pangmatagalang panahon. So syempre hindi naman pwede tayong or hindi naman siguro papayag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang kanyang pinakamamahal na syudad na Davao City, kung saan siya lumaki, nagkaroon ng isip, kamulatan, nagiging politician. So dito talaga sila sa Davao City. So yun parang hindi siguro niya maisip or ma-imagine na makababa man lang siya sa kanyang termino, sa kanyang posisyon, pwesto as Pangulo, wala siyang maibigay na proyekto sa Davao City. Syempre hindi, So far, sa mga hindi nakakaalam dyan, dito sa Davao/Mindanao ay meron talaga siyang 3 proyekto, flagship project talaga dapat na gagawin niya. Kaso nga lang, hindi naman siguro din pwedeng gawin lahat sabay-sabay. Kaya plano lang yung iba, parang proposed planned lang muna. Kagaya nung MRT or railway transit na magkukonekta sa Digo City all the way to Tagum City, which is napakaling tulong ho talaga sana nun sa Mindanao, para pagdating sa economic progress and economic activities. Tapos pangalawa yung Davao City Bus Project. So yun po yung isa sa kanyang mga proposed plan na talagang meron na kang kumbaga ready na lahat talaga, budget na. Actually meron na nga yung meron ng budget dito sa Davao City. As far as I know, meron ng 100 million na kina-counterpart ang City Government of Davao. That time is ang mayor pa namin ay si VP Sara Duterte na ngayon. Meron siyang binigay na 100 million pesos, parang counterpart nga niya, kumbaga parang magiging collaboration yun between national government, national and local na project sana, So kaso nga lang hindi siya pinagpatuloy ni Pangulong BBM or PBBM kasi nga alam nyo na, so tayo, political hostage mga taga Davao City. So talagang pinarosahan tayo, Yung kailang matinding galit sa mga Duterte ay pinasa nila sa atin, in-extend nila sa ating mga Pilipino. Nakakalimutan ng mga taga Davao City is Pilipino rin tayo, na kailangan lang i-serve. Oo, nakakalimutan ni PBBM ba na ang mga taga Davao, bumoto man sa kanya o hindi, kahit pa sabihin natin, kahit pa sabihin natin hindi natin siya binoto, still Pangulo pa rin natin siya, still tao niya pa rin tayong mga taga Davao. So deserve pa rin natin ng serbisyo publiko, pero hindi niya ginawa yon. In fact or instead isinama niya sa non-priority ang Davao Bus Project, na kung totoosin sobrang priority talaga sana dapat yun sa Davao City kasi sobrang traffic, grabe ang boom kasi ng Davao City ngayon, economic booms, grabe. Ang dami mga kumpanya nag-invest sa Davao City, kaya nag-provide siya or nag-generate siya ng maraming trabaho which draws more population pa talaga coming from
different regions of the Philippines, Luzon, Visayas, in some part of Mindanao, pumunta ng Davao City para magtrabaho. Dito papasok, no? Dito ma-assigned, ganun. So, ang nangyari, nagkaroon ng traffic congestion sa syudad namin dito sa Davao City. And, yung aming bus system or high priority bus system ay hindi na matuloy-tuloy. Kaya, sorry na lang mga taga Davao City. We have to pray for a miracle na unang-una. Di ko alam kung anong miracle yun. Sige, so meron akong intrusive thoughts ang tawag dun, di ba? Na what if kung si PBBM ba kinabukasan ma-realize niya na hindi pala talaga niya kaya mag-run. Pero yun suntok sa buwan yun. That's siguro basta super suntok sa buwan na mangyari yun na mag-resign siya, mag-step down siya kinabukasan, or basta just in case lang, malay natin, di ba? May magdilang anghel ako. Ma-realize niya kinabukasan, pagising niya, ay hindi ko pala talaga kayang maging pangulo sa buong bansa, kaya I step down and I'll give way to VP Sara Duterte. Ganon, no? So ang mangyari doon ay yun, mababudgetan, mapupundahan yung natin dito sa Davao City, yung Davao Bus Project. Okay? So ngayon, si Sara Duterte naman, mananalo naman talaga siya. Definitely, no? Surely, mananalo talaga siya sa 2028 presidential election. Yan lang kung hindi siya ma-impeach, kung hindi siya talaga hindi talaga siya matatalo sa impeachment. Ibig ko sabihin, hindi siya mapatalsik. Kumbaga kung kakatigan talaga siya ng or magiging patas lang talaga yung Supreme Court natin, so hindi siya ma-impeach talaga niyan, panigurado. And of course, sa mga ulitin ko, yung trivia na binibigay ko sa inyo, no, pagpatuloy natin. So, itong coastal road na to na kung saan tayo ngayon nagro-road trip ay consist ito of 7.5 kilometer long. Pero all in all, ang coastal road namin dito sa Davao City, no, mga ma'am, mga sir, mga kagalang kakasubscribe lang sa akin. Meron kami dito almost 18 kilometer long distance or kilometer long na coastal road, no. So, itong galing sa may Barangay Bago, Aplaya hanggang sa may Jerome, Agdao. So, isipin nila siguro naman mayroon na kayong dyan, tip measure, or alam niyo nang i-anticipate, i-imagine, or i-anticipate, no, kung gaano kahaba yung kilometer long. For example, mga taga Iloilo City, kung kayo ay meron kayong 9 point something na kilometer long na Iloilo River Esplanade, so ibig sabihin times 2 ninyo yon para mabuo ang 18 kilometer long ng aming coastal road dito sa Davao City. And sa CC6 naman ng Cebu City and Cordova, di ba meron kayong 8 point something naman na kilometer long ng inyong CC6 bridge. So ang haba ho noon ay times 2 plus gano'n, no? Almost lagpas mga 2.5. Tama ba? O gano'n, no? mga 2.18 gano'n, no? Na haba ng CC6 ng tulay din nyo dyan sa CC6, i-compare namin dito sa Davao City Coastal Road. So gano'n kahaba. So kung nalalayuan na kayo, nahahabaan na kayo nung CC6 na yon, so times 3, almost times 3 mo pa yon para maabot niya ang magiging nito total ng aming coastal road. Meron kaming apat na segment ito dito. Segment A, ito na nga yung dinadaanan natin ngayon, itong niro-road trip ho natin. It's 7.5 kilometer long. Tapos segment B is medyo hindi naman ganoon ka malayuan, kahaba, hanggang sa may Rojas Night Market, pinakadulo, ibig sabihin sa may Rojas Boulevard. Tapos hanggang Santa Ana sa may Magsaysay Park, sa may Leon Garcia. And pang-apat na segment is yun yung pinaka Barangay Jerome or Arcastillo, Agdao. And yun lang, bali sa mga nanonood dyan ngayon na mga taga Davao City, kumusta ho kayo, no? Ano ba talaga ang experience dito sa Coastal Road? Kayo ba'y nananawa na? Kayo ba'y na-amaze pa rin every time na kayo pumupunta dito? So ako kasi, as Davaoenyo myself, if you're going to ask me, of course my answer is yes, no. Walang kasawa-sawang dumadaan ako dito sa Coastal Road. Talagang mapa-aeroplano man ako, dito man sa drone or mapa-sasakyan, talagang masasabi ko talaga na maganda talaga ang Coastal Road titignan, no? Basta warm aerial view man siya or warm view, talagang maganda tignan. Paggabi at araw, no, talagang walang pinipiling oras itong Coastal Road para ma-appreciate mo. 'Di ba? May mga lugar naman na ma-appreciate lang pag araw or gabi. Pero dito sa Coastal Road na to dito, all night, all day, natin siya, ma-appreciate. So yun lang siguro, wala na akong sasabihin pa dito. Basta maraming thank you kay Tatay Digong kasi nga talagang kahit paano naisipan mo talaga, no,
na lagyan tayo ng flagship project, which is hindi talaga pwedeng walang ganitong proyekto sa Davao City kasi nga deserve natin to. Isa tayo sa pinakamalaking contributor when it comes to GDP sa Pilipinas. Grabe yung natin, yung ating kinontribute na sa ating ekonomiya sa Pilipinas. Yun. So maraming thank you Tatay Digong. Of course, taxpayers money. Pero yung taxpayers kasi na pera, andyan na yan given na kasi yan. Yung hindi kasi given sa atin is yung yung pagiging tapat na mga politicians, mga leader. Alam niyo yon, yung mga honest to goodness, hindi mga magnanakaw. So action agad. Ito si Duterte talaga, yun yung kanyang pinaka legend or yung kanyang pinaka legacy. Wala na akong ibang sasabihin pa. Yun na siguro. Enjoy the rest of the vlog or the video. Road trip lang ho tayo dito. And yun lang. Maraming thank you. And ingat. Have a great day. And happy araw ng Davao. Happy 88 araw ng Davao sa ating mga taga Davao. Mga Davaoenyo. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging them. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no pause. Getting real misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Before you leave, can you just please, please, please? Before you leave, can you just please, please, please? Before you leave, can you just please, please, please? Before you leave, can you just please, please, please? This sound like Argentina. Had to fist my demeanor. Let's go. No, they don't want me breathing. Still I rose like diamonds. Pieces looking like JC and Yeezy. Far from conceited, but how can I be defeated? I hate it, see my wrist on like I'm busy. These fellows think they doing son, I'm not a fan. Told my dad today, he said it's all a ten. I got back in my bed, now I got no friends. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging them. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no pause. Getting real misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Before you leave,
Jay-Z and Yeezy. I'm so far from conceited, but how can I be defeated? I had to turn my wrist on like I'm Ben 10. Yeah, let's go. These rappers think they doing something, I'm not a fan. You trash. I told my dad today, he said it's all pretend. I got back in my bed, now I got no friends. Yeah. Before you